Welcome to the Dorm Podcast with Lance and AJ. Alright. Start na ba? Oo, start Wala na. pang walang guest. Wala tayong guest ngayon eh. Tapos kasi, nag-iba yung itsura ng parang dorm. in a way, transition period. So, unti-unti magbabago yung background. Kasi, sabi nga sa episode 1, di ba, dorm is baka nagtataka sila, baka tabi tayo dito sa kama. Oo nga. So, okay lang bang sige. Oh. So, si AJ, lumipat na ng Makati. Wow. Isa na akong Makati so, Zen. Makati hood ka na ngayon. So, Mactown. Estrada hood pa. Ikaw, malati boy ka pa doon. So, ayan. Symbolic din siya. Na-cut in half yung bunk bed. Okay din, no? So, hindi ko alam yung tsura eh. More space. Oo nga, para tayong nasa ibang lugar. Pero enough about that. Pagkwentuhan natin next time yung Makati life. Makati life? Oo, di ba? Astig yun, no? Gusto mo pag-usapan yun? Ay, yun na yun. Nagiging na yung topic eh, no? Ano natin sila? Hindi, gano'n. Sige, balik tayo sa topic na napag-usapan natin 5 minutes ago. Kasi, kami dati, bandmates ni AJ eh. So, usapang music tayo ngayon. Sakto, lalo na ngayon, fully reunion na ang Eraserheads. Nanood ka ba ng Combo on the Run? Hindi pa nga eh. Ako hindi ako. Anong hindi pa? Wala na. Tapos na yun. Tapos na? 21 to 23 lang yun. What? March. So, saan mapapanood yung Combo on the Run? Pero sabi extended daw. So, sinehan lang. So kailangan, by the time na na-shoot to, it's either hindi ko na talaga napanood or... By the time pag na-publish mo to, siguro, nasa Netflix na siya. Or other streaming site siguro. Tapos, nag-show na ulit yung Eraserhead sa Pilipinas. By the time na i-show to. Kailan sila May. Sa May daw yung Eraserheads tutugtug eh. Ako, dapat manunod ako ng Eraserheads. Kaso, Combo on the Run. Kaso, wala akong kasama eh. Kasi 21 to 23, yun eh, weekend. Nasa Cavite ka. Ako na. Nasa Mactown ako eh. Oo nga, no. Saan ba nag-show? Sa mga lahat ng malls. I think, Tapos meron pa ako nakita sa Facebook, may one screening, yung Eraserheads mismo. Sa may, sa may Gateway. Shit. Parang yung Friday yon. Tapos yung credits, parang, during credits, parang nag-set up na ng instruments. So while watching, wala ka talagang yung idea. Credits yun, wala si idea. Tapos parang nag-show yung e-heads doon bigla. Wow! Grabe. Pero parang ayoko kasi, ayoko din siya panoorin kasi as an e-heads fan, parang nakakalungkot. Tsaka memorize ko na kasi memorize ko na yung history ng e-heads eh. Kaya ko gusto mo ikwento ko dito yung di ba? Yung kwento natin, buong episode, kung paano. Why not? Yung kasi, ng e-heads. Grabe, kahit ano pwede tayo pag-usapan sa podcast. Pero, for me kasi, yun yung top 1 OPM band ko eh. Ako din Nung high school, grade school pa lang eh. Parang, ikaw siguro nung bata ka pa. Kasi yung ninong ko, pinapatulog nga ako sa Toyang na song. Di may cassette pa siya nun. Cassette. Kami din may cassette eh. Pero yung cassette namin, kasi naabutan pa natin yung cassette era, di ba? May cassette kami dati, yung 1999. May cassette kami. 1999. So, mga 1999 siguro, mga 1999 siya. So, may 1999 kami na cassette. Tapos, hindi ko pa alam yung value nun. Tapos yung grade school, tsaka ako nag-collect. Di ba nung high school tayo, ang dami kong CD? Di ba sabi mo yung baon mo, yung ipon mo, doon mo binibili? Yung ipon ko doon ko binibili. Tapos, yung grade school, parang sinimulan ko yung pinakaunang e-heads ko na album. CD? Na CD. Yung Ano yung first e-heads CD mo? Circus? Circus. Di ba, uso pa yung Odyssey dati, tsaka Astroworld ba? Astrovision? Yung bilihan ng CD, di ba? So, yun. Tapos nag-collect ako, tapos bumili din ako Ultra Electromagnetic Pop. Di ba meron ka rin nun? Hindi, meron ako yung Ultra Electromagnetic Jam. Jam, tsaka Pop? May Pop ka rin. Wala ka bang Pop? Late na ako nakabili. Pero yung sa sarili ko na album, Anthology. Yung Anthology. Actually ako rin. Simula ako sa Anthology. Tapos yung after nun,
Yung Jam, meron din ako noon. Yung Jam, tapos parang doon ako nag-start ng yung Circus, tapos yung Pop. Tapos yung Pop, yung binili ko, nagdeteriorate siya eh. Parang ewan ko luma yung CD siguro. So parang nagkakaroon siya ng transparent pag inano mo sa ilaw. Yun nga yung CD kasi, hindi siya tulad ng vinyl na antagal niyang mabuhay. Oo. Nagagasgas siya yung CD. Kaya pag the more na patugtugin mo, the more na nagde-deteriorate yung quality. Kaya yung Pop ko, kasi siguro yung pinakaunang album ng Heads. So simula siguro nung noon pa. Baka dati pang stock yun siguro na CD. Kasi naluma siya yung ko eh. Yung CD ko na yun. Baka dapat mini-maintenance. Ayun, tapos meron pa akong Caterpillow. Tsaka yung Caterpillow mo, CD rin? CD rin yun, Sticker Happy. Di ba? Sa'yo eh. Tapos yung, di ba, nung high school, parang, nagko-collect ako nun, may diary tayo, di ba, ang tawagin. Yung diary is assignment notebook. Parang handbook ng students. Doon lagi natin dala, di ba? Nilalagay ko doon yung cover ng mga... naalala mo ba yun? Kasi may plastic cover yun na detachable eh, di ba? Nilalagay ko doon, pinapasok ko, para, flex ba nung dati pa, 'di ba? Yung mga CD album nilalagay ko doon. Tapos flex ko yung mga album cover. Pero yun yung pinakaunang nag-start yata ako. Pupil eh. Actually yung may CD rin ako ng Beautiful Machines eh. 'Di ba dati? So yun dami-dami kong CD nung dati Nasa pa siya, nasa Cavite pa siya ngayon. Tapos, so, nasa iyo pa yung CD collection mo? Isang drawer siya. Tapos, puro yung CD na, yung plastic case niya. Kung ano CD ko nga eh. Paano yung case mismo nung CD? Kasi sa mo nilalagay mo sa album. Nasa na yun ngayon? Yung mga CD, nasa parang photo, hindi photo album. Parang CD, lagay ng CD. Parang CD case? CD case. Tapos yung mga nasa drawer. Tapos yun nga, hinuhugot ko yung mga cover nyo, nilalagay ko sa diary. So, yun. Tapos yung pinakauna kong international na CD, yung Welcome, Black Parade. Hindi nga, Black Parade din? Wow, ako rin, Black Parade. Black Parade, tapos may Green Day, tapos may Fall Out Boy, yung pangalawa nila, yung Infinity on High ba yun? I think so. Yung so doon yun yung parang best times talaga dati na Kasi wala pa Spotify dati. Actually, isip ko parang mas may value dati yung songs. Tapos, siguro kaya ako, the way I listen to music, by album. Hindi siya by playlist or by single. Napansin ko kasi yung mga tao ngayon, nitpick lang ng songs, tapos yun na yung papakinggan nila. Siguro, yung mga single lang. Lalo yung mga younger generation siguro. Ako din, ganun by album ko makinig. Kasi, yung sound din niya parang kung ano yung sa album na to, 'di ba? Parang yun yung pare-pares siyang theme, pare-pares siyang ng tunog, 'di ba? Para siyang the way I see it, para siyang book tapos per chapter yung mga songs. Kasi may kwento sila. May kwento Tapos pansin ko, yung mga fan ng rap ngayon, fan din ng Eraserheads meron. Talaga? Kasi yung Eraser or fan ng lyric-based rap. Kasi yung Eraserheads, aminado naman sila, hindi sila magaling sa music theory. Actually, may bagong album may bagong YouTube video si Ellie Buendia tsaka si Marcus. Grabe ang saya, we live in the world is healing. May video si Marcus tsaka si Ellie like 2 weeks ago lang posted. Nag-tutorial na sila, wag mo nang itanong. Nag-tutorial sila. So, official tutorial, diba? Tapos, wala na yung mga guitartuty.com. Tapos, ang galing, si Ellie sabi, basta, wala kasi kaming alam sa theory, baka ma-judge. Ganun pa siya. Pero, si Marco sabi niya, intuition lang daw. Ganun. Siguro yung Beatles din naman dati, diba? Parang, wala rin naman nata silang sa music theory, diba? Kasi, parang, 14 years old, 15 years old, nagbabanda na sila, di ba? Tapos yun, di ba? Ata. Pero, nangyari kasi sa Beatles, parang almost 10 years din ata sila sa Germany.
Nag-aaral sila? Hindi, nag-gig lang sila. Nag-gig sila eh. Ano pa sila dati? Quarrymen eh. Diba? Doon sila gumaling eh. Parang nag-gig sila every night sa Germany nung bata pa sila. Kasi hindi importante sa kanila yung diploma. Diskarte lang. so, yun nga, ang galing si Marco sabi, intuition lang. Tapos sinasabi niya, ini-imagine niya ibang instrument. Alam ba yung guitar solo nga ng wag mo nang itanong. Three notes yun eh per, yung pag tinutugtog niya yung guitar solo, sabi niya, gusto niya raw i-imitate yung mga torotot. Mag-explain si Marcos eh. Ganun pala yung ano nila. May ano sila eh, parang, although kung gusto mo malaman yung song, parang maiinip ka, ang dami lang kwento. Pero, in a way, parang ganito, podcast style. Nasa sopa sila ng kukwentuhan. So, yung EHEDS talaga, laki yung impact sa atin, no? Oo. Actually, kaya ako nag-UP dahil sa EHEDS eh. Though Los Baños ako, pero nalaman ko UP dahil sa kanila eh. Ako rin. Kasi inaral ko ang history nila eh. So, kaya ako nag-UPCAT. Mainly, isa sa mga main reasons kung ba't ko nakilala yung UP. Dahil sa EHEDS. Actually, yung catalog ng Eraserheads, parang nga siyang ano eh, what it's like to be a UP student. Yun ako na-imagine eh. Yung kasi may mga jargon sila, 'di ba, na UP. UP jargon. Yung halimbawa, minsan sa may kalayaan, kalayaan. Tayo nagkakilala. Kasaa. Ano ba yung kasaa? Kasaa na yun, 'di ba? Kaya nag-search lang ako, yung pala mga UP mga lugar sa UP yun, di ba? Tapos yung kahit yung mga hindi sikat na song, di ba? Si Raymond, yung ayoko na mag-CMT, di ba? Di ba? Ano ba yun? Cut na yun. Yeah. So, ano ba yun? Sabi niya, gusto niya na mag-NPA, di ba? NPA. AA. Yung gano'n. Yung sasaya nung ano, no? Yung nag-reunion concert sila nung 2022 ba yun? 21? 2022. 2022? Ano yun? December 22, 2022. Ano tayo nun, di ba? Tapos yung pinlay nila, puro Caterpillar, di ba? Pero yung 2009 and 2009 na reunion nila, di ako nakanood noon kasi parang high school pa lang tayo nun eh. Wala pa akong pera pang grabe, pang concert. Nanginayang din ako dun eh. Actually, yung kapatid ko nga umiyak pa dun eh. Hindi siya nakanood. Nung 2007 ata yun. Tapos, medyo inatake pa si Ellie nun. Yung unang reunion concert, diba? Tapos parang ako bitter pa ako dati sa mga nanonood na hindi naman talaga fan. Huwag na natin banggitin kung sino yung mga yan. Hindi ka naman talaga fan yan eh. Tapos, parang yung tipong, give me 3 songs. Di ba? Parang gine-gatekeep. Dati nga gine-gatekeep ko yung Eraserheads nung una. Pero ngayon, naisip ko, parang it's good na na-enjoy. Hindi, kasi bata pa tayo dati. Kaya natin gine-gatekeep. Parang medyo immature pa tayo. Immature pa. Siguro gine-gatekeep ko dati yung mga emo songs. Pero yung EHEADS, hindi naman. Parang gusto ko nga i-share siya eh. Tapos parang, yun nga, na-addict ako sa... May mga book pa sila, di ba? Yung... Anong book? Hindi ko alam yun. Yung... Anong book yun? Yung parang biography nila. Meron pang ganun eh. Bumili pa ako nun eh. Ang binili ko, yung box set nila sa Greenwich. Box set ng Greenwich? Hindi ko alam yun. Nung 2012, nagkaroon sila ng box set. Lahat ng 10 albums nila nandun. Meron? Di may album ka pala. Meron, pero ang nangyari, na ano na rin siya, kasi CD siya. Na-deteriorate na siya. Tapos, although original CD siya, naka-sleeve lang siya. Hindi siya yung naka-plastic. Plastic case. Hindi naka-plastic case. Yung original naman na cassette, yung Caterpillar din, yung sa bahay, nakakita ko. Cassette pa, no? Cassette pa. Lupit daw na ng Caterpillar eh. Kasi parang, yun nga, yung sa mga documentary, di ba? Parang, siguro kung nandun tayo dati, parang hype na hype daw yung Caterpillar yung pag-release. Tapos parang unang ni-release nga na song is sa radyo. Parang nag-teaser yung radyo eh, na gitong oras, 3 o'clock. Magpa-play namin yung new song ng Eraserheads. Tapos parang, kinukwento nung doon sa documentary na yon, parang lahat daw ng mga sasakyan naka-tune in doon sa radio station na yon, tapos inaantay nila yung song
Kasi yung song na yun daw, Huling El Bimbo, yung pinatugtog. Wow. So, ang saya no? So, traffic, sa EDSA, tapos sabay-sabay yung sa radio station, di ba? Huling El Bimbo pinalay. Ano kaya feeling na mapakinggan yung Huling El Bimbo for the first time? No? Oo nga, no? Kasi parang sobrang ingrained na yung song na yun sa buhay ko na hindi ko na maalala yung first time na mapakinggan ko yung Huling El Bimbo. Oo, diba? No? Parang sarap pakinggan ulit. Kumbaga yung... For the first time. Yung feeling na, wow, new song, sobrang catchy, ang ganda ng narrative. Eerie. Eerie. May narrative, may kwento no? Tapos medyo naano pa ako nung dati kasi as a, probinsyano boy. Yung mga Baklaran, di ba? Ermita, di ba? Tapos kunyari, galakad ako sa Ermita dito, nag-steps, di ba? Saan kaya dito nasagasaan? Paraluman, no? Napaisip ako. Tapos sino ba si Paraluman? Maganda ba si Paraluman? Diba? Nung tayo ay bata pa. Galing. Tapos, ayun. Grabe, no? Tuloy-tuloy lang yung convo. Sige, bigyan ko ng topic siguro. Sa yung favorite song mo sa per album? Per album na lang kasi hindi ko wala akong ultimate favorite. Hindi, per album nga. Sige, so, ultra electromagnetic pop. Okay. Ano yung favorite? Ang daming pwede yung unang papasok na lang sa isip ko. Oo. Sige, easy ka lang. Easy ka lang. First song yun, diba? Diba? First ever song. Di ba na pare ko? Kung from the start, di sige. Hindi, yun yung pumasok sa isip ko Pero yung easy ka lang kasi, na-set yung tone kung ano yung Eraserheads, di ba? Chill lang. Tapos, guitar solos, tapos bass. Doon, feel ko sila lahat doon nag-shine silang lahat. Yung bass ni Buddy, yung drums ni Raymond, tapos yung mga falsetto ni Ellie, guitar solo ni Marcos. Parang wow! Maganda nga yung pop, kasi parang easy listening lang siya Pwede mong pakinggan lahat. In one straight line. Ako Combo on the Run. Last song naman yun. Last song naman, Kasi pare ko parang, siya, parang nandyan siya. Pero, for, ultimate mass consumption yung pare ko, diba? Parang Pero kung true EDS fan, parang, ma-distinguish mo talaga yung good, diba? Ikaw, easy ka lang, diba? Ako, Combo on the Run. Kasi, ang akas kasi yan, parang hindi siya parang normal na OPM song nung time na yon. Parang ahead of its time yung song na yun Parang for me. Avant-garde. Avant-garde. Parang yung Eraserheads, parang wala silang pake dun sa ng iba. Opinion. Gusto lang nilang gawin yung trip nila, ganon. Combo on the Run, diba? Tapos, yun. Isang song lang pahaba tayo dito Actually, yung pare ko, kasi nabanggit mo rin, yun yung first ever song na natutunan ko sa gitara. Pare ko. Tapos, strumming yun. Ching, ching. Di ba? Tapos yung, pag nalaman mo yung G, D, E minor, C. Pwede mo na tugtugin. Pwede mo na tugtugin. Tapos, ang dami mong malalamang other pop songs. Using that chord progression. Gusto ko yung pare ko kasi may mura siya yung tang part parang nung high school, pag tinugtog mo yung pare ko, tapos biglang kumakanta yung diba? Parang unti-unti na lahat, yung buong classroom nakakanta na siya, tapos parang inaantay lang yung tang part, diba? So, catchy siya yung pare ko Isa rin yung sa peak Eraserheads song. Actually, muntik na nga siyang sa contemporary music, naalala ko dyan yung ere ni JK. Parang ganun. Ayun. Teka, napapaba na tayo. Ano yung sa Circus naman? Second album. Ako naman. Ako, Butterscotch. Ay, gusto ko rin yan. Puro English songs, tapos ganda, rock diba? Na. Tapos, akala ko dati, sira yung CD ko. Kasi yung dulo ng Butterscotch, diba, parang yung nagre-rewind ng tape, yung tunog. So, akala ko, yung CD ko palyado, parang medyo nasad pa nga ako nun Tapos, yung narinig ko na online, ay, ito pala talaga yun. So, okay pa. So, yun. Tsaka ang galing din ng guitar solo dun sa Butterscotch. Dati nga pangarap ko matugtog yun, pero 31 na ako, hindi ko pa. Tapos may parang may beat switch pa siya, di ba? Yo, Father, forgive me. Ganun pa Nangumpisal pa, di ba? Nangumpisal pa. Kay Father Marcus. Peak storytelling din niya. Peak storytelling, ganda. Tapos, ako naman, medyo basic, Alapap.
Good naman yun. Maganda yun eh. Classic din. Bass. Feel ko, puro may bass no? Yung si Buddy kasi, hindi ko alam kung underrated siya or overrated. Pero for me, si Buddy? Buddy Zabala. Overrated? Hindi, underrated siya. No? Kasi ang dami niyang nalatag na bassline na very memorable. Kasi for me, magaling naman mag-bass pero hindi siya tumatatak sa magbigay ka ng bassline tapos wala, si Buddy lang na-imagine kung may catchy na bassline. Diyan, Ligaya, di ba? Alam mo yung bassline. Diba? Dung. Tapos, dun din sa Alapaap, yung vocals ni Ellie, yung nagpapalseto siya. Tapos, yung may storytelling din na ambiguous. Hindi mo alam. Ano ba yung Alapaap? Saan ka ba niyayaya? Ganyan. Diba? Drugs ba yan? Tito Soto? Ano ba? High bash nila? Ganon. Anong klaseng? Diba na yan? Dati, si Tito Soto, yung parang siya yung pumigil sa song na yon. Dati, history yun, diba? Parang, I don't know if mayor siya or senator na siya noon. Pero parang pinaban niya yung song na yon. May ganong history dati. So, Alapaap. Tapos yung drum, ang galing nga parang yung intro nila, halos lahat sila may ambag na iconic. Diba? Bass, tapos papasok yung guitars. Tapos papasok yung eerie na ni Ellie na pagkanta. Falsetto. Tapos biglang titigil. Mag-drum solo si Raymond na sobrang basic lang naman, di ba? Dugdug pa. Pero alam mong Alapaap yun. Pero yung niyan, konti history, di ba? Parang nung nag-audition sila, si Raymond yung bass. Tapos si Buddy yung drums. Di ba? Yung nag-audition sila ng pinakauna. Tapos parang sinwitch nila. What if palitan? Tapos mas nag-click yung drum si Raymond at bass si Buddy. Diba? Yun yung history eh. Kaya si Raymond, marami siyang alam na instruments talaga. Si Raymond marami alam. Galing. Tapos si Buddy dapat yung drummer. So, napaganda pa lang nag-switch sila. Tapos di ba silang tatlo yung magkaka-dorm? Dorm. Magkaka-dorm. Si tatlo, di ba? Tapos si Marcus parang, parang fratman dati. Kuha lang nila alam ko philosophy, si Marcus, lower batch ata ng 1 year sa kanila. Lower batch ng 1 year. Tapos si Ellie yung pinakamatanda eh. Di ba? Parang si Ellie ata yung nag-post wala pa kasing SOCMED dun eh. So, sa bulletin board niya pinost. Tapos sila lang yung nagpakita, di ba? Grabe astig nung narrative eh, no? Sila lang nagpakita, tapos yun. Tapos, ano yung next? Siyempre, Caterpillow na. Caterpillow. Ay, wait lang, special mention. Gusto ko yung special mention yung sa circus. Favorite ko rin. Yung bato, favorite ko. Yung kanta ni Marcos. Si Marcos vocals doon, di ba? Marcos ba yun? Hindi ba? Ay, hindi. Insomnia pala yun. Insomnia yun. Tsaka alcohol. Maganda rin. Alcohol. Actually, I think Circus yung mas favorite ko nga eh. All time. All the albums, Circus yung favorite maganda ko. Nga yung ano pa ba yung isa? Yung song na yung nalimutan ko. Yung magbigay ka ng ano bang ginagawa nung sa song? Isang linggong wala sa bahay. Hindi ba? Parehong. Ay, hindi. Ano yun? Bato rin yun eh. Bato rin yun. Bato nga yun. Bato yun. Yun nga. Yun nga yun. Tapos, yung hindi, yung yung teka. Wala akong bahay. Wala pang makain. Nasa na magulang, ano ang tunay kong pangalan? Ano ba yun? Yung parang may movie lines pa. Diba? Anong title nun, gago? Malalaman natin yun. Pero, hindi, Something Street, hindi ba? Hindi. Dr. Sisto yun eh. Pero, ang dami talaga eh. Mapahiya tayo dito. Walang e-heads fans. Walang tapon dun eh. Wala diba? tapon. Tapos, parang... Siguro yung pinakatapon ko dun, pang Zappa eh. Filler lang naman yun. Oy! Tapos si Marcos daw, nirecord niya lang sa taxi, yung pang Zappa. Kasi yun yung ni-skip ko eh. Sorry Marcos. Pero gusto kong makakinig ng music minsan eh. Di ba yung Circus,
Oo nga, no? Circus siya. Kasi roller coaster of genres yung nagawa nila, nag-experiment. Ano pa yung Kailan? Ganda no? Kailan, di ba? Oo. May Kailan Lounge Akala ko nga pa. ex-convict si Ellie nung una ko rinig nun. Ganda nga yung Kailan Lounge. Piano, no? Si Ellie ba nagpipiano nun? Siguro. Hindi ko alam sa credits Hindi ko rin alam. Tapos yung most popular album ng Eraserheads. Most popular album ng Eheads. Grabe, 30 years old na yun. 30 years old na This year, so. Caterpillar. Caterpillar. Ikaw naman. Sige. Sa Caterpillar, dapat, hindi, ganito na lang rule natin for Caterpillar. Dapat hindi Oling El Bimbo. Oo nga. Ako hindi Oling El Bimbo eh. Yung una ulit pumasok sa isip ko, Super Proxy. Super Proxy. Kasi, nung diniscuss yun ni Ellie sa isang podcast, sabi niya, sinulat daw nila yun ni Francis M. Tapos, about internet pala yun, yung Super Proxy. Dial-up pa. Akala ko nung una, parang literal na proxy na, well, parang ganun din naman na may mag-represent sa'yo. Pero ang galing advanced pa rin mag-isip. So, parang avant-garde no? Parang may avatar ka. Ganun yung dating sa Super Proxy So, kung tapos, may hip-hop element, may rock. Nung bata ako, yun yung pinaka-rock kong, akala ko sobrang rock or metal na nga yung Super Proxy? Yung tenenen. Actually, parang ano pa nga yun dati daw, parang frowned upon pa yung song na yun. Kasi nga, dahil sa hip-hop and rock nag-mix. Kasi dati parang may rivalry yung hip-hop and rock daw Parang hindi ka pwedeng maging fan kasi of both. Yung era na yun, di ba? It's grunge era Nirvana, di ba? So, Nirvana, tapos yung mga punk song, mga punk nga ngayon. So, parang may rivalry may hatred towards hip-hop dati. Tapos yun, may Ellie and Francis M na nag-combine ng song. So, parang talaga siya na... so baka kaya si Pang Sapa ba sa Circus? Ano ba sabi ko? Si Super Proxy. Pang Sapa Circus Ay, oo nga. Pero naisip ko, 'di ba si Pang Sapa nainis siya dun sa hip-hop, nainis siya. 'Di ba? Pero dun sa next album naman, nag-join na yung hip-hop tsaka yung rock, 'di ba? Kaya marami na trigger kasi akala ng mga hip-hop ka lang. Akala ng mga rock ka lang. Pang Sapa parang satire yun satire. Parang sinasatire niya yung mga hardcore punk fans di ba dati? Ang galing no, naging close-minded pala pag sobrang fan. Pero napagsama ni Ellie and ni Francis M. Grabe, RIP. Tapos may Super Proxy 2K6 pa, di ba? Di ba? Angas din nun, naging power chord. Oo nga, naging power. Di ba? Naging heavy yung tapos may rap si Ellie. Si Ellie nag-rap sa sa 2K6. Di ba? May rap part siya doon si Ellie. And so it was without the buzz. Hindi ko na maalala. Pero yung rap part sa original Super Proxy, akala ko si Ellie yun. Yung pala si Francis M. Si Francis M yun. Come and take a sip from the cup they make you think, don't blink. Tapos nakwento tapos ganun pa yung flow niya, di ba? Tapos yung 2K6, come and take a sip from the cup they make. Mabilis na. Mabilis na, di ba? Tapos yung Easter egg lang yung rap part na yun. Wala kasi sa lyrics. Di ba? Yung mga kasi. Wala siya. Wala siya sa lyrics Kaya yung mga ibang ini-interview, naalala ko si Ebe Dancel, sabi niya nung 1995 daw, sinulat niya, pinapakinggan niya pa yung lyrics para, wala pang internet na, di ba? Tapos susulat niya yung rap part para alam niya yung lyrics. Ang angas nga Super Proxy. So yun yung niya, parang kinumbay. Unite niya, hinarmonize niya ang music industry. Di ba? Rock meets rap. Di ba? Angas talaga heads. Ano yung sayo? Ano sa akin? Na hindi Huling El Bimbo, di ba? Dapat hindi Huling El Bimbo. Siguro Waiting for the Bus na. Okay. Kasi parang maganda rin yung bagsakan. Di ba yung di ba yung maganda yun? So parang rin, may narrative din siya na kasi yung time din yata na college ako Parang pinapakinggan ko siya. Ako rin. Waiting for the bus. Kasi diba? Sobrang related. Literal. Pag yung uwian ka, relatable. Diba? Actually, mas relatable sa'yo pag yung nagdo-dorm ka. Kasi di ba waiting for a bus on Saturday, laundry on my back. Yung mga ganon. Nalala ko dati parang specifically, pag
sasakay na ako ng bus. Talaga piniplay ko siya. So yun, talaga piniplay ko. So yun, waiting for the bus. O kaya naman, Back to Me. Yung mga special mention ko lang yun, Back to Me. Pero Back to Me. Sobrang specific din no? Yung parang ibalik mo na yung cassette ko ng Nirvana Tiano. No? Ganun pa no? Teka, gusto ko rin mag-special. Ano ba yung Maraw Mulan? Ano yun? Hindi ba yun din yun? Back to Me yan, di ba? Oo. Yung may, or it's either yun or yung Paru-Parong Ningning ata. Hindi. Back to Me nga yan. Back to Me yun. Kasi parang doon nakuha din ng River Maya. Bamboo, di ba? Okay. Yung Umaaraw Umuulan. Parang yun yata yung inspiration doon. Yung, siguro gusto ko rin ano yun? Special mention. Special mention. Siguro special mention ko yung Poor Man's Grave. Ayun. Magandang rin yun eh. Parang rat race yung no? Diba? Actually, maganda yung storytelling niya rin doon. Diba? Parang Honey If I Die. Tragedy. Diba? Parang mahirap na ako sa mundong to, pero pag namatay ako, pagbigyan mo na ako dito. Diba? Dress me up in a coat and tie. Diba? Kahit at least sa pagkamatay na lang. Diba? Deep, man. Poor Man's Grave. Ganda. Wow. Paano kaya nila naiisip yun? Isipin mo, 31 tayo ngayon, sila mga 19 or 20 years old sila nung time na yon. Baka malawak din kasi yung nila, yung parang music influence nila, di ba? Baka mga Bob Dylan. Tama. Tsaka feel ko pag nasa UP ka, ang dami kasing mga taong creative and medyo wild mag-isip, yun diba? din. Naka-dorm pa sila. Yung dorm naman nila yung may common area, di ba? Wala pang internet noon, di ba? Wala pang doom scrolling noon, no? So mapipilit na magkwentuhan with people. Tapos parang pag magko-compose ka, parang siguro they take it constructively kung paano. Kasi nung time kasi nung college ako, tinry ko yan mag-compose. Tapos parang binabasag kasi ako ng mga naging bandmates ko noon na parang, parang katunog niyan ito. Ay, parang ginaya mo na to sa blah, blah, blah. Parang nakaka-discourage yung ganun di ba? Parang hindi man lang tulungan ka na, maganda yan tapos sige, ganito, gawin mo. Sila kasi ang dami rin naman nilang katunog na songs, pero feel ko na napapolish nila na gumanda. Kasi usually mga banda naman, they release nila 10-track album, pero nakagawa naman sila 50 songs. So, magdi-delete na lang sila doon from the songs that they made. So, tutuloy pa ba natin yung album? Oo, sige. Hanggang Carbon Stereo. Fruitcake na ba? Mag-ano ka na? Mag-kodigo ka na. Hindi ako mag-kodigo. Ayaw mo? Fruitcake ba? Sunod? O sticker? Alam ko, sticker Happy 1997 yun eh. So, fruitcake nga. Probably fruitcake. Sige, fruitcake. Yung banana type, hindi na. Kasi EP lang naman EP lang yun sa fruitcake. Tsaka yung Aloha Milky Way, hindi na. Teka, para tunay na fan, dapat hindi fruitcake. Oo naman, sige. Ikaw muna. Meron ako. Ano ka? Shadow. Okay. Shadow is my friend. Sa lahat ng OPM bands, well, except Muni Muni, kasi Muni Muni na medyo recent na eh. Pero at that time, sila lang yung narinig kong may flute solo. 'Di ba? Tapos deep din, 'di ba? Shadow is my friend, he'll be with me till the end. 'Di ba? Parang embracing your lang yun dark side 'di ba? So accepting who you are, parang ganun yung message. Alam ko high school parang pinapatugtog mo siya or tinutugtog mo yata sa gitara yun dati. Actually madali lang siyang i-strum. Tapos parang hindi ko alam yung song dati. Ang nagdala rin doon yung flute solo. Ewan ko sino nag-flute nun. Siguro tropa nila, ganun. Ako naman. Sige. Christmas party, man. All around the world. Yun lang ata pinatugtog doon sa reunion na hindi Caterpillar, di ba? I think yung fruitcake hindi rin nila tinugtog, di ba? Hindi. Si Gary V, di ba? Oo. Doon sa 2022. Sa reunion, di ba? Puro Caterpillar yun. Tapos parang nag-Christmas party sila. Tama ba? Si Gary V nga. Diba doon si Gary V? Diba? Biglang nandun. Ang kasi ng part parang ahead of its time din siya yung song na yun eh. Tapos parang Christmas vibe ka. Actually, pinapakinggan ko Fruitcake pag Christmas season. Maganda siya pakinggan kasi very Christmassy siya. Nakuha niya yung Christmas album eh. Na Lalo na yung Christmas party, parang gugustuhin mo mag-party talaga ng Christmas. Christmas party siya eh, no? Oo. Pero, nung narinig ko si Gary V ba yun nandun? Ha? Si Gary V talaga? Hindi ko alam. Yung peace on earth,
Hindi ko alam kung si Gary B talaga, pero hindi ko alam. Feel ko hindi lang si Ellie yung vocals dun eh. Hindi nga si Ellie yun. Si Ellie ba yun? Hindi at si Ellie yun eh. Parang may iba pang kumanta eh. Pero ang ganda nun yung ano. Doon din ba yung ano? Yung... Hindi, sige. Yung ano lang. Alin? Saturn Return, doon ba yun? Doon din. Doon din yun. Pero hindi ko na maalala. Special mention ko. Trip to Jerusalem. Ay, oo nga. Doon din yung Trip to Jerusalem. Ganda, min. Dami, no? Pero yung Caterpillar, I think, yun yung... Ay, Caterpillar, sorry. Fruitcake. Isa yun sa... Hindi ko masyadong pinakinggan. Kasi, parang... Seasonal siya. Doon na siya naging, yung English na sila. Tapos, hindi na siya... Umalis sila doon sa formula na comfy sila. Di ba? Yung first 3 albums kasi college life eh. Ngayon, naging, na sila nag-experiment sila. Pero ang ganda ng ng Trip to Jerusalem. Pero syempre, pinaka-special mention kasi binar mo eh. Fruitcake, man. The best, no? Oo. Ganda. Hindi kasi pag naman favorite dun sa album niya, Fruitcake talaga. Fruitcake talaga. Agad dun solo ni Marcus dun. Baka nandun yun sa top, kumbaga sa akin nasa top 10 e-head song yung Fruitcake. Ako din, baka nga top 5 ko eh. Ganda ng Fruitcake, parang para siyang ba sa atin, sinasabi kaya natin. Kaya ko siya pakinggan ng paulit-ulit nun. Sinasabi natin dorm, pero hindi lang siya physical dorm. Then Fruitcake, it's not just the fruit. Ano ba yun? I don't know, Christmas vibe. Hindi, diba? There's a fruitcake for everybody. There's a fruitcake for everyone. Pwede mong there are B-sides in every story. If you decide to have some fun. Diba? Laging may other side of the coin, gano'n. Take a bite. So, take a bite o take a risk kung ano man yung fruitcake ng buhay mo. Gano'n. Ganda na. Okay, ano ba yung next album na? Sticker Happy na ba? Sticker Happy na. Sino una? Ikaw na. Spolarium. Parang nauna mo ko na. Siyempre, Spolarium kasi for me nga, Spolarium baka siya number 2 e-head song ko of all time. Kasi until now, relevant pa rin siya, di ba? Until now, controversial pa rin siya. Tapos, yung lyricism, yung chord progression, yung guitar solo, ang galing. Nadala yung buong album. Spolarium. Ano yun eh, parang classic din eh, no? Sa mong heads, parang Spolarium din. Isa sa papasok sa isip nila. And merong, pa siya, parang pinag-isipan na may SA. I mean, may may hidden meaning, di ba? Diba? Pero clarify ni Ellie, wala naman daw hidden meaning. About lang siya sa alak eh. About sa nalasing siya, di ba? Yung mga ganun lang. Pero baka naman meron talaga. Kaya yun yung, for me, yun yung magic ng songwriting eh, di ba? Nung una kasi, parang college life lang. Tapos nung Spolarium, mas naging creative na sila eh. I think, nakwento ni Buddy ata in one of the interviews. Kaya gumaling sila lalo, nakabili na sila ng magagandang equipment. Ay, ganun? Yung nag-US tour sila, tapos nagbili sila mga effects. Kasi ang daming new sounds nung Sticker Happy. Tapos parang sinabi din doon na I mean yung history, parang, di ba yung ultra electromagnetic pop, yung converts nila, parang binili lang daw nila yun sa Quiapo dati. Sabi. Parang, yun yung parang kasi nga parang gagawa siya ng uniform nila di ba? Yun. So, may pera na sila nung time na yun. Sina-search mo ba kung anong Hindi, may ka-chat lang. Ano yung sa'yo? Sa Sticker Happy? Ano pa ba meron dun? Sticker Happy, sinasabi ko pa naman yung favorite album ko. Pero di ko kasi isa-isa yung song eh. Doon ba yung left or right? Ano tawag doon? Ambidextrous? Hindi ko alam. Doon yun di ba? Pero ano ba yung ambidextrous na yun? Doon yun Ano yung lyrics nun? Hala, hindi ko alam yung... Tenet. Yung ko sa yung riff na lang. Sige, papakinggan ko yung ambidextrous na yun. Di ba yun? Ambidextrous? Papakinggan? Yun, meron na akong bagong papakinggan. Ano ba yan? Hindi ko kasi yun, baka yun yung second least favorite kong ang galing, no? Baka hindi ako, for me, check natin, ko. Sige, fact check mo, sarili mo. For you, sabi mo? Ambidextrous e-heads.
Hindi, ito, sticker happy, di ba? Oh. Daya, nag-kodigo. Dapat hindi eh. Hindi, ano lang pang fact check, tapos tago mo ulit kung ano yung, kaso nakita mo na ata yung next album. Hindi ko pa nakita yung next album. 1999 ba? Next album. Hindi natin alam. Ay, naku. Doon nga, tama ako, Andalusian Dog. Andalusian Dog. Tama ako. Tapos, may Ambidextrous nga, min. Ambidextrous. Sige, papakinggan ko yung Ambidextrous na yun. So, 1999 ba yung next? Or yung meron silang Aloha Milky Way? Ay, maganda rin yung silip ko na kasi, Milk and Money. Alam mo, papakinggan ko yung sticker happy. I think I'm missing something. Dahil, hindi ko talaga masyadong pinakinggan yung sticker happy. Tingnan natin, ano ba yung next? 1999. Ano ba? Yung Aloha Milky Way ba? Ano lang yun International album lang yun ng compilation ng nila. So, hindi yung considered. Compilation ng mga English songs. Pero, ang nag-iisang Tagalog ay Huling Albimbo. Okay. Diba? So, 1999, doon ba yung, ako ba muna magbibigay ng song? Hindi, pina-fact check ko muna kung tama. Tama ka naman, Aloha Milky Way. Yung next. Nice one. Nice. Tama ka doon. Yung Banana Type, after ba yun ng Caterpillar? EP kasi yun, di ba? Kaya nga So, ayokong ibilang yung Banana Type. Wag natin. Ibilang yung Banana Type. So, natin 99 na lang, sige. Actually, wala. Ito yung hindi ko pinakinggan na album. Actually, yung last three, hindi ko masyadong pinakinggan. Pero alam ko lang sa 1999 yung Wag Mo Nang... doon ba yun? Wag mo na itanong? Doon ba yung Wag Mo na itanong? Wag kang matakot? Teka, wag kang matakot. Wag mo na itanong is Caterpillar, gago. Caterpillar pala yun. Pero yung 1999, Wag Kang Matakot. Wag kang matakot. Yan. Kasi, kanta pala yun ni Ellie sa batang anak niya nun. Si Ion. Di ba? Wag kang matakot, di mo ba alam nandito. Pero for me, pwede siyang gospel song or so may anak na siya ng time na yun. May anak na siya ng time na yun. For me, pwede siyang si God. Jesus, no? Si Jesus ay wag kang matakot. Na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. So, pwede siyang pwedeng magbigay ka kung sino yung taong yon, tapos sinasabi niya sa'yo. Pwede mo i-dedicate. I-dedicate na parang hero figure mo or father figure na nagsasabi sa'yo. It's very comforting actually, yung song na yan. Ako, ito yung song album na parang hindi ko talaga masyadong napakinggan. So, baka hindi ako tawaging tunay na EEDS fan kasi hindi ko talaga napakinggan to. Kasi, very different siya eh. Baka ito na yung time na nag-experiment na sila with their own selves eh. Kasi, paano na to eh? Pa-disband na sila nito 1999, di ba? So, baka napipilitan na lang silang parang workmates na lang siguro sila. So, ito kailangan ko mag-kodigo siguro. Sige, mamili ka sa 1999. Okay. Dr. Sixto. Dr. Sisto. Dr. Sisto. So, yung Dr. Sisto, yun yung dating street ni Ellie, di ba? Sa Pasig. Kung saan nakatira si Ellie. Pero ito, may alam pa tayong isa dito is yung Masayang Bahagari. Dyan din pala yun. Harana ba dito? Yung harana ng EHEDS yan hindi parokya. So, hindi. Mukhang doon sa Stereoxide. Stereoxide? Oo. Okay. Kasi aminado ako, isa lang alam kong song sa Carbon Stereoxide. Maskara? Maskara din. So, yun lang, Maskara. Meron pa bang ibang catchy songs? Ayoko naman maging... Ay, wait, wala yung harana dito. Unauthentic, hindi ko alam. Wait lang, nasan yung harana ba? 1999 ba yun? It's either doon or sa Sticker Happy. Napaka-lame naman natin na Hindi, malay mo, tunay na fan pala tayo kasi trip lang natin yung first 3 albums. Hindi. So sa Carbon Stereoxide, wala din akong masyadong alam eh. Kasi nga parang nagbe-venture out na sila eh. Saan yung Julie Tear Jerky? Julie Tear Jerky? Sa ano yun Sa Caterpillar din ba yun? Julie Tear Jerky on the... Saan yung Julie Tear Jerky? Sa Carbon Stereoxide. Di mo nga. Kasi gusto kong i-mention yun eh. Ito na, sige na. Julie Tear Jerky. Julie Tear Jerky.
Ano tayo dito basta yun. Na-call out tayo as... Na-call out tayo as... ano ba? Fan ba talaga kayo? Bakit di nyo alam? Are you a true fan? Ganyan. Julie Tear Jerky. Saan ka? Mo si Marcos nga, sabi niya, di ba, sa isang interview, aminado siyang ni-YouTube niya yung iba niyang songs. Talaga ba? Noong 2022, para... Hindi mo nung nag-reunion sila. Nasaan yun? Hindi ko na alam, Kasi pagtitingnan ko nasa Aloha Milky Way siya baka nasa Aloha Milky Way yung Julie Tear Jerky. Baka special song for their international baka pang Julie Tear Jerky yun. May history nun, si Julie, yun yung parang ano niya yan? Band manager ba nila dati? Okay. Yung pala yun. Ayun. So, about doon yata. So, yun. Simula nun. Ilan ba yung albums nila ng Eraserheads? Isa-isa yung pa natin alam ko 10 pero fact check na lang natin. Sa highly recommended pakinggan niyo yung Eraserheads. Tapos, yung, di ba, umalis si Ellie, Wait, gumanong ka, di ka kahit saan. Si Ellie, di ba, umalis? Tapos parang napalitan siya ng girl. Kapatid ni Eve Dancel. Talaga ba? Napalitan ng girl, yung babae. Sorry, fact check niyo ulit. Yung porkit Dancel Dancel din kasi last name. Tapos parang, ano sabihin ko? Parang Linkin Park, di ba? Oo nga, diba? No? Babae din. Tapos parang hindi siya masyadong nagtagal din. Kasi parang nung time daw na yon wala na. Parang si Ellie ata yung unang humiwalay Si Ellie, diba nag-text lang ata It's graduation time. Diba? Tinext niya. Sa mga, siguro nag-GM pa siya. Graduation time, tapos GM. Siguro na ginawa niya. Pero moving forward, ngayon, perfect time para maging bagong e-heads fan no? Sarap maging e-heads fan ngayon. Sarap maging e-heads fan, no? Parang nakaka-reminisce siya. Pero at the same time, yung music niya pa rin parang nakaka-refresh ba? Kasi yung mga music ngayon, di ba parang yung mga mainstream lalo, hip-hop, about sa pera, about sa ano. Ito kasi parang may artistic side siya Tama. Kahit papaano Parang simpler times na, maalala mo yung simpler times? Simpler times. Tapos parang nakaka-relax siya pakinggan yung mga albums nila. Except doon sa last two. Kasi nga hindi natin pinakinggan. Pero baka ano siya, acquired taste acquired taste siya. Tapos, feel ko yung, yung carbon dioxide, yun na yung current era ni Ellie nung Pupil. So, kinontinue niya lang yun. Siguro actually, yung Pupil, what would e-head sound kung nagtuloy-tuloy sila. Kung sinunod nila si Ellie. Kung naging parang, sige na nga, ganun lang sila. Sige na nga, gawin natin yan. Kasi si Ellie, di ba, parang nasabi niya dati, parang heavily influenced siya sa Radiohead. Parang gusto niya yung ganun. Nagawa niya naman dun sa Pupil. Di ba, na yung Beautiful Machines. Ganda rin yun yung album na yun. Isa yun sa favorite Pupil album. Ilan lang naman Pupil. Dalawa lang no? Wildlife. Yung duma yung isa lang ang DC. Disconnection Notice. Tapos si Raymond naging maraming banda. Si Raymond parang naging sessionist, 'di ba? Hindi, si Buddy yun. Si Buddy pala, si Buddy naging sessionist. Saan? Sino yung kumanta ng call center? Call center si Imago ba? Hindi yung I'll be at the call center. Yun yung girl na vocalist ng e-heads. Okay. Tapos nandun si Buddy. Cambio. Okay. Na hindi rin masyadong nagtagal din yata. Tapos yung si Raymond, di ba? Daming banda. Pedicab. Sandwich. Pinaka naging successful band niya. Pinanood pa natin yun, di ba? Tapos accidentally nakita natin siya, di ba? Si Raymond. Tapos nagpa-picture tayo. Pupunta tayong banda. Tapos may dala pa tayong gitara. Sana mahanap ko yun, lalagay ko yun dito. Diba, may dala pa tayong gitara. Tapos nakita natin, si Raymond. Tapos nagpa-picture tayo. Tapos may gig sila, mall gig ng Pedicab Uso pa yung mga mall gigs natin, no? I think meron pa rin mall gigs. Meron pa rin ba? Pero I'm not sure kung nabebenta pa yung mga parang hindi na siya ganun kasikat yung ngayon. Mall gigs Ang dali na kasing i-Spotify ngayon lahat Oo. Ayun. So, dati sobrang Tapos, inaabangan ko yung mall gigs kasi napirma sila dun saya. Tapos, parang sobrang, may picture pa, may picture ka pa. Iba yung feeling nun Tapos, last, si Marcos, naging surfer sa LU. Nung hindi pa sikat LU. Sir Fernando. Diba?
Kasi sa San Fernando siya, tapos surfer siya. Marcos Highway. Marcos Highway. Anong song Marcos Highway? Wala akong alam na song ni Marcos Highway. May alam ka bang song ni Marcos Highway? Siguro one song lang, pero nalimutan ko na yung title. Naalala ko lang yung, wag mo nang itanong, ginawa niyang reggae. Ay, Yun yung before ng reunion. Diba? I mean, parang days before na reunion, parang ginawa niyang reggae. Yung reunion nung 2007. Parang ginawa niyang Bob Marley type. Kasi reunion. Huwag mo nang tanong. Ganun siya, diba? Grabe, nakakamiss. So, gusto kong panoorin. Maghanap nga ako ng tickets niyan, if ever. Wala mo ako. Sama kasi ako yung panoorin mag-isa, parang malulungkot kasi ako. Hindi, yung actual e-heads ulit. Ay, akala ko yung documentary, yung Combo on the Run. Sige, pag meron, hanapin ko yung Combo on the Run. Tapos, ano na rin. Bakit magkakaroon ba ang e-heads na? Magkakaroon. Tutugtog ulit sila sa Pilipinas. So, anong album naman? Wala, lang, parang reunion. Di ba sabi ni Ellie, We're back for good. We're back for good. Walang reunion. Gusto sila mo ganyan. Gusto sila gusto nyo, kung sales lang hanap nila, di mag-disband ulit sila. Tapos reunion ulit sila. Eto na nga yung ko pa nga yung di ba may musical din sila? Di ba? Ay, Huling El Bimbo. Di ba? Ang daming spin-off di ba? Nagatasan ng sobra. Pero yun nga, nangyayari, na-dilute na yung content ba or yung material ng Eraserheads na hindi na siya tinatake importance kasi andyan na yung mainstream, di ba? Siguro, hindi pa. Pero may impact pa rin siya. It's mainstream for a reason kasi ang ganda ng songs Parang it's okay na hindi siya i-gatekeep. Okay siyang gatekeep. And ayun, with that. Nakakatuwa pa pag may nakausap ko na like-minded parang, so parang if you know, you know. Din, saya, Eraserheads. So nod tayo ulit, no? Nod tayo ulit. Yun yung isa kong gustong gawin. And by the time na na-shoot ko ipapanoorin natin this year. Promo copy, di ba? Ay, oo nga. Isa pa. Tyler, pwede tayo magka-hip-hop episode. Hip-hop episode, next episode, no? Pwede. Alam mo, hindi tayo maubusan ng topic pag music episode. Music. So, sana, mag-enjoy kayo dito. Pero, kami naman yung mas mag-enjoy Pag-uusapan namin yung mga favorite naming banda, music, album, The Dorm Podcast. Featuring music. Featuring music. Featuring music, basically. Featuring music that captivated us. Feel ko yung partly ba't tayo naging close kasi yung iba hindi masyadong in-depth sa mga banda. Tayo parang we go deep dun sa mga songs, sa mga band members, sa instrumentals. Nalala ko tayo lang magkakwentuhan ni na Third, ni na Russell ba pangalan? Russell, di ba yung talagang banda talaga. Ang topic yung mga instrumental, no? Mga intro, yun. So hopefully you'll kasi yung parang enjoy. e-heads parang tayo, no? Parang alin? Independently nagustuhan natin Hindi siya yung ni-recommend natin sa isa't isa. Uy, pakinggan mo tong e-heads, diba? Parang independently na natin Tapos yun wala pa nung reunion nun, yung Ultra Electromagnetic Jam, wala pa nun Jam, ayun. So, ayun, with that, sana nag-enjoy kayo and that's it. Kaya pa nga natin gawin 2 hours to, pero let's end this podcast. Let's end. Pag-usapan natin yung ibang topics next time and hopefully dito pa rin kayo. Pag nandito pa rin kayo, isa na kayong tunay na dormmate. Well, lahat naman, dormmate. Okay. So, good night, dormmates. Good night, dormmates. Good night, dormmates.